May isang tanong na sigurado akong narinig mo na sa isang simbahan, sa isang retreat, o baka sa isang kanta. Yung sino ang susuguin ko at sino ang hahayo para sa atin. Oo. Isang classic, di ba? Isang classic, di ba? At madalas, ang sagot dyan parang, wow, isang emosyonal na pagtaas ng kamay. Pero, paano kung ang pinakamalaking krisis pala na kinakaharap natin ngayon ay hindi yung kakulangan ng mga gustong magtaas ng kamay? Kundi yung kahandaan nila pagkatapos? Eksakto, kundi yung kahandaan. At yan mismo ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Base dun sa material na pinadala mo, yung The Missionary Rising. Ang lakas ng argumento nito, no? Sabi, ang problema raw, hindi yung puso hindi yung pagnanasa. Hindi raw. Ang problema, sabi, ay yung kawalan ng isang malinaw na proseso. Isang disenyo para hubugin yung mga tinatawag. Isang disenyo. Oo, yun yung core. Ang tawag nga ng source dito ay crisis of formation o krisis sa paghubog. Napakatalas ng pagkakasabi, di ba? Masyado raw tayong abala sa pagpapadala. Sa pagpapadala. Kaya nakakalimutan natin yung mas mahalagang trabaho, yung paghubog. Ang resulta, grabe, mga taong may nag-aalab na puso na nauuwi sa burnout, sa pagkadismaya. At ito yung pinakamahalagang linya para sa akin. Hindi raw ito failure of faith. Yan. Sabi, failure of design. Teka, malaking bagay yan. Kasi madalas kapag may missionary na umuwi ng maaga o nag-burnout, ang unang nasa isip natin, nako, baka mahina yung faith niya. Oo, yun agad yung judgment, no? O di kaya, baka hindi talaga siya para dyan. Pero sinasabi pala ng source na baka hindi sa tao yung problema, kundi sa sistema o sa kakulangan ng sistema na nagpadala sa kanya. Tama ba yung pagkakaintindi ko? 100% binabago niya yung buong usapan Kasi inaalis niya yung sisi mula sa individual at nilalagay niya yung responsibilidad sa community, sa organisasyon. Para maglatag ng mas maayos na plano? Exactly. Hindi para sabihing walang pananagutan yung tao, syempre, pero para kilalanin na yung isang magandang intensyon kung walang tamang istruktura, parang magandang binihi na itinanim mo sa semento. Walang mangyayari. Okay, so himayin natin to. Ano ba ang itsura nitong paghubog na sinasabi? Kasi baka isipin ng iba, bagong strategiya lang to. Sabi sa source, hindi. Isa raw itong pattern na nasa Biblia na pala. Oo, paulit-ulit, napakaraming halimbawa na riyan si Moses, di ba? Dumaan muna siya sa 40 taon sa disyerto, 40 taon na nag-aalaga lang ng tupa, bago niya hinarap yung Pharaoh para pangunahan yung isang buong bansa. Grabe, 40 years ng paghahanda? Ang papuntang Damascus, hindi siya agad nangaral sa buong mundo. May mga hidden years siya sa Arabia. Mga taon na halos wala tayong alam kung anong nangyari, pero malinaw na yun yung mga taon ng paghubog. So, hindi sila, kumbaga, agad-agad sinabak sa gera. May training camp muna. May training camp at ang pinakamalinaw na modelo na siyang pundasyon ng buong material ay yung kwento ni Propeta Isaias sa Isaiah 6. Bago pa man niya sabihin yung sikat na linyang, heto ako, sugin mo ako, may 4 na sunod-sunod na nangyari sa kanya. Hindi ito aksidente. Ito yung disenyo. Ito yung disenyo. Una, encounter, pakikipagtagpo. Nakita niya ang Panginoon sa buong kabanalan at kadakilaan nito. Dito sinasabi ng source na ang mission hindi nagsisimula sa pangangailangan ng mundo. Nagsisimula ito sa isang malinaw na pagkakakilala sa kung sino ang Diyos. At ang dating sa sakin yan, pagkatapos niyang makita yung kadakilaan ng Diyos, ang sumunod na reaksyon niya hindi, wow, game na ako. Hindi. Kundi takot. Ito yung pangalawang yugto, conviction. Pagkaunawa sa sariling kalagayan, naramdaman niya yung sarili niyang karumihan, yung sigaw niya, kawawa ako, sapagkat ako'y isang taong may maruming labi. Eksakto. Sabi sa material, ang tunay na tawag hindi pwedeng laktawan ang pagsisisi at pagpapakumbaga. Kailangan dumaan doon. At doon papasok yung pangatlo na parang tulay sa lahat.
Ang cleansing, paglilinis, isang anghel ang kumuha ng mainit na baga mula sa altar, idinampi sa labi niya at sinabing, ang iyong kasalanan ay inalis na. Napakahalaga nito. Ang biyaya laging nauuna sa pagsusugo. Wow. Hindi ka isinusugo dahil magaling ka na. Isinusugo ka dahil nilinis ka. Ang kwalifikasyon mo hindi yung kakayahan mo, kundi yung biyayang natanggap mo. Wow! Yung ideya na yung pagsagot ni Isaiah ay fruit of formation at hindi spontaneous courage, binabago nun lahat. Kasi ang akala ng marami, kailangan mo lang ng biglang emotional high para sumagot. Parang bukso lang ng damdamin. Oo, pero ito pala, bunga siya ng isang malalim, personal na proseso. Pagkatapos lang niyang makipagtagpo, makita ang sarili at malinis, doon pa lang niya narinig yung tanong na, sino ang susuguin ko? At yung sagot niya, yung heto ako, hindi na siya galing sa yabang. Galing na siya sa pasasalamat, sa pagtugon sa biyayang natanggap niya. At dyan na tayo papasok sa, sa mas practical na bahagi. Kasi kung si Isaiah ang prototype, paano natin to isasalin ngayon? Dito na nagiging exciting. Kasi naglalatag ang materyal ng isang mapa, isang paglalakbay na may 7 yugto. At kung itong buong proseso ay parang pagtatayo ng bahay, ang unang yugto, awareness o kamalayan, yun yung moment na na-realize mong kailangan mo ng mas malaking bahay. At nililinaw ng source na itong awareness, hindi lang to basta pagbabasa ng statistics tungkol sa kahirapan, no? Inilalarawan ito bilang isang holy disturbance, isang banal na pagkabalisa. Banal na pagkabalisa. Ang ganda nun. So itong holy disturbance, hindi ito guilt, kundi yung pakiramdam na parang may kumakatok sa loob mo. Yung nanonood ka ng balita tapos imbis na ilipat mo lang ng channel, parang may bumubulong na, parte ka rin ng mundong yan. Tama? At ang ginagawa raw ng banal na pagkabalisa na yan, sabi sa source, binabaklas nito yung tinatawag na spiritual provincialism. Spiritual provincialism? Oo, yun yung pag-iisip na ang mundo ng Diyos ay kasing liit lang ng sarili nating mundo. Yung akala natin na ang pinaka-interesado ang Diyos ay yung promotion ko sa trabaho o yung problema ng pamilya ko. Ang awareness ay ang paggising sa katotohanan na ang puso ng Diyos ay para sa mga bansa. Okay, gets ko. So may kamalayan na. Nabasag na yung maliit mong mundo. Anong susunod? Hindi ka pa rin basta-basta aalis, di ba? Dito na siguro papasok yung sinasabi mong formation. Eto na, ang ikalawang yugto. Training o pagsasanay at may isang linyang binitawan dito na talagang tumatak sa akin. God never sends what He has not first shaped. Ang Diyos ay hindi nagsusugo ng hindi niya muna hunuhubog. Oo, at kung gagamitin natin yung analogy ng pagtatayo ng bahay, ito yung paggawa ng blueprint, yung pagpapatibay ng pundasyon, hindi ito pagkaantala, ito ay paghahanda para hindi gumuho yung itatayo mo sa unang bagyo. Pero, teka, hindi ba pwedeng maging dahilan yan para hindi na lang umalis? Yung parang, hindi pa ako ready, training pa ako, tapos inabot na ng 10 taon. Paano mo malalaman kung preparation pa ba yung ginagawa mo o procrastination na? Magandang tanong yan. At sinasagot yan ng source sa paglilinaw kung ano ba talaga ang laman ng training. Hindi lang daw ito academic. Ito ay holistic. May 3 haligi. Una, spiritual formation. Karakter bago kakayahan. Character muna. Sabi nga, ang misyon ay parang pressure cooker na naglalabas ng lahat ng kahinaan mo. Kung walang malalim na ugat, babagsak ka talaga. Okay. Pangalawa, biblical literacy. Katotohanan muna, bago teknik. Kasi ang misyon na hindi nakaugat sa salita ng Diyos, madaling maligaw. Pwedeng maging social activism na lang, walang kapangyarihang magbago ng puso. At pangatlo, na sa tingin ko napaka-importante ngayon. Napaka-importante, cultural intelligence, kababaang loob muna bago stratehiya. Dito matapang yung sinasabi ng source. Ang kasaysayan daw ng misyon, puno ng tagumpay at trahedya. Kung saan may kababaang loob, doon nag-ugat ang ebanghelyo. Pero kung saan may kayabangan, Kung saan naningibabaw yung cultural pride, ang misyon, nagiging kasangkapan ng kolonyalismo. Masakit pero totoo. parang yung analogy ng pagiging bisita sa bahay ng iba, no?
Hindi ka pwedeng dumating tapos ilipat mo na lang yung mga gamit nila kasi sa tingin mo mas maganda. Kailangan mo munang umupo, makipagkwentuhan, intindihin kung bakit nandoon yung mga gamit nila. Eksakto. At sa misyon, yung gamit na yan, libo-libong taon ng tradisyon at kultura. Ang kayabangan, yung pagdating mo, dala ang martilyo mo, at ipipilit mong mali ang pagkakagawa ng bahay nila. Ang cultural intelligence ay yung pag-aaral muna ng blueprints nila bago ka mag-alok tumulong. Malinaw. So, may kamalayan, may matibay na pundasyon ng training. Ang susunod na hakbang, ito na siguro yung mismong paglabas ng pinto. Ang yugto ng courage o lakas ng loob. Oo. Pero, Nililinaw dito at gusto kong bigyan natin to ng diin na ang courage ay hindi yung kawalan takot. napakahalagang paglilinaw niyan. Ang tapang dito, sabi ay, pagsunod sa gitna ng takot. Ito yung pagtawid sa hangganan mula sa intensyon patungo sa aksyon. Okay. Sinasabi sa material, ang takot, normal yan. Healthy na reaction yan. Ang tapang, hindi yung pagpapanggap na hindi ka natatakot, ito yung sinasadyang pagpili na magtiwala sa Diyos kahit naniningig yung tuhod mo. Ang lakas ng loob ay hindi galing sa sarili? Hindi, kundi sa pinangahawakang mas malaki kaysa sa sariling takot. Okay. So, may kamalayan, may pagsasanay, nagkaroon na ng lakas ng loob kumilos. Pero alam mo, ang daling masunog sa simula. Yung tinatawag nating ningas kugon. Oo. Lahat ng energy, binuhos sa unang linggo, tapos wala na. Siguro yan yung tinutugunan ng susunod na yugto. Paano sisiguraduhing hindi ito panandalian lang? At dyan papasok ang ikaapat at napaka-critical na yugto. Sustainability. Pagpapanatili. Sinasabi rito na ang mission ay isang marathon, not a sprint. Marathon, hindi sprint. Oo, yung paunang sigasig parang rocket fuel, malakas pero mabilis maubos. Ang kailangan mo para sa mahabang biyahe ay isang mas matatag na source ng lakas. At ang sustainability, hindi lang ito isang bagay holistic din. Totoong-totoo yan. May kaibigan akong pumasok sa ganyang gawain. Sobrang galing. Pero after 2 years, umuwi. Hindi dahil nawala ng passion, kundi dahil naubos siya, literally. Naubos. Akala niya, sapat na yung spiritual passion. Wala siyang community na sumusuporta sa emotional side niya. So, hindi lang pala spiritual ang usapan dito. Hindi talaga. Binabanggit ng source yung kahalagahan ng spiritual disciplines tulad ng regular na pamamahinga, Sabbath. Kahit si Jesus lumalayo para magpahinga, di ba? Binabanggit din yung emotional health, yung pagkilala sa sariling limitasyon, at syempre, yung suporta ng komunidad. Walang Lone Ranger sa misyon. Endurance ang susi, hindi lang yung matinding simula. Okay. So, nakumpleto na yung personal journey kumbaga. Awareness, training, courage, at sustainability. Matibay na yung pundasyon, nakatayo na yung bahay. Pero, paano naman yung action? Paano to naiiba sa courage kanina? Magandang tanong. Kung ang courage ay yung pagbukas ng pinto at paghakbang palabas, ang action ay yung tuloy-tuloy na paglalakad araw-araw. Ito ang pananampalatayang kumilos, ginagawang konkreto at pang-araw-araw yung pananaw. So hindi na siya isang event. Hindi na, lifestyle na. Ito na yung lahat ng teorya mula sa training, nagiging praktika na. Okay. At pagkatapos ng pagkilos ng isang tao, ang goal ay hindi lang manatiling isang tao. Tama? Dito na pumapasok yung mga konsepto ng pagpapalawak. Tama ka. Ang ika-6 na yugto ay scaling, pagpaparami. At ang keyword dito ay multiplication, hindi lang addition. Hindi ito tungkol sa simpleng pagdadagdag ng converts o pagpapatakbo ng mas maraming programa. Tungkol saan? Tungkol ito sa sinasadyang paghubog ng mga susunod na leader. Ang pinakamagandang halimbawa ulit, si Paul. Hindi lang siya nagtayo ng mga simbahan, namuhunan siya ng buhay niya kina Timothy,
Titus at Silas para ipagpatuloy at palawakin yung gawain. So ang tunay na sukatan pala ng epekto, ayon sa source, ay hindi yung kung gaano karaming aktibidad ang natapos mo, Hindi, kundi kung gaano karaming tao ang nahubog mo na kaya na ring gawin yung ginagawa mo at marahil mas mahusay pa. eksakto. Ang pagpaparami ay ang pagtiyak na ang misyon ay hindi nakadepende sa'yo. At ito ang direktang tulay sa pinakahuling yugto, legacy, pamana. Legacy. Ito yung pag-unawa at pagtanggap na ang misyon ay para sa mga susunod na henerasyon. Ang layunin ay hindi ang matapos ang gawain sa panahon natin, kundi ang maging isang tapat na kabahagi sa isang kwentong mas malaki at mas matagal kesa sa ating buhay. Parang yung mga nasa Hebrews 11, yung Hall of Faith, maraming sa kanila namatay na hindi nakikita yung katuparan ng mga pangako, pero naging bahagi sila ng isang mas malaking kwento. Yan mismo ang analogy na ginamit. Ang legacy ay hindi tungkol sa pagtatayo ng monumento para sa sarili mo. Ito ay tungkol sa paglalatag ng pundasyon para sa susunod na henerasyon na siyang magpapatuloy ng pagtatayo. Wow! Ang tagumpay ay hindi ang makita ang tapos na gusali, kundi ang maging tapat sa iyong bahagi ng blueprint. So, kung titingnan natin ang buong larawan mula sa holy disturbance hanggang sa pag-iiwan ng pamana, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Binabago nito yung tingin natin sa misyon, di ba? Sobra! Hindi na ito isang bagay para sa mga spiritual elites lang o sa mga taong may pambihirang tapang. Ito ay isang paglalakbay ng paghubog na bukas para sa sinumang handang dumaan sa proseso. At binabago rin ito yung tanong na dapat nating itanong sa sarili. Mula sa simpleng, handa ka na bang pumunta? Patungo sa mas malalim at mas makatotohanang tanong na, handa ka bang pumasok sa proseso ng paghubog na siyang gagawing posible at pangmatagalan ang iyong pagsunod? Oo. Sabi sa source, yung calling na walang istruktura, sanhi lang ng burnout. Pero kapag ang calling ay sinamahan ng tamang disenyo ng paghubog, doon nagiging posible ang isang pangmatagalang pamana. Isang huling kaisipan para sa iyo. Iminumukhahi ng material na ang paglalakbay na ito, hindi nagsisimula sa pag-iimpake ng maleta para sa isang malayong lugar, nagsisimula ito ngayon sa mga ordinaryong bagay ng buhay mo. Kaya, ito ang tanong na iiwan namin sa iyo. Sa halip na maghintay ng isang malaki at dramatikong tawag, ano ang isang maliit ngunit tapat na hakbang ng pagsunod sa iyong pamilya, trabaho o komunidad ang maaari mong gawin ngayon? Kung nasaan ka man, para simula ng iyong sariling paglalakbay sa paghubog.